Ayun, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po tayo magbabala, lalong-lalo sa bansang Pilipinas. Sana po ay makinig kayo. Unang-una sa lahat ay pakinggan nyo ang bawat sinasabi ng mga nagababala sa inyo. Hindi lang po ako, hindi ko naman po sinasabi kayo maniwala sa akin. Unang-una po, maniwala po kayo sa nagbababala, lalong-lalo pag ito po yung Biblia. Usapang Biblia po, maniwala po kayo. Wag po kayo mag-atubili at tumanggi o umiwas sa mga nagbababala sa inyo. Unang-una po, totoo po talaga yan. Totoo po nakasulat sa Biblia. Totoo po lahat ang nasusulat at sinasabi ng mga pastor, ng mga nagbababala sa inyo. Lalo-lalo po sa mga kabayanan, kabundukan o ano man, yung mga nagsasalita po dyan ay totoo po ang sinasabi. Wag po kayong iiwas dyan. Iiwas o hindi kayo makinig. Ako po'y Katoliko, pero po ako'y kada may nakikita po ng ganyan, ako po talaga nakikinig. Unang-una po, napakahalaga po ngayon ng pakikinig sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon, hindi na po sigurado. Hindi natin malaman kung kailan tayo mawawala, di ba po? Kaya po, tingnan niyo na lang po nangyayari ngayon. Lahat po ng panaginip ay nangyayari na. Unang-una po, ako po nagpapatunay dyan. Lahat po ng nakikita ko sa panaginip ay nagkakatotoo. Unang-una po, pag nakita ko siya sa panaginip na lilindol, ay nangyayari agad po. Pag nakita ko pong may umuulan na po, nagkakaroon nga po ng sunog. Tapos pinapakita po sa akin, yan sabi nga po sa akin, no sa panaginip pinakita po sa akin, nagkakagira nga po. At yung gira pong yan ay aabot po hanggang sa bata. Nawala na pong katapusan. Bata sa bata, may hawak na pong baril na kaya po nakakatakot na. Kaya nun, sinasabi ko sa pamilya ko, ayaw nilang maniwala sa akin. Hindi nga po ako sumusuko sa patunay talaga. Hanggang sa nakakalo po ako ng lindol na sobrang lakas. Tayo ko na sobrang lakas po ng lindol. May mangyayari pong malakas na lindol. Pero ang sabi po sa akin, ay sus, huwag kang maniwala dyan. Lindol, panaginip lang yan. Huwag kang maniwala dyan. Sabi ko, mangyayari po yan. Sinasabi ko po, yan po yung pinakita sa akin sa panaginip. Ay nangyari nga po. Kinabukasan. Yun po ay naginip po ako sa ano po yun, January 1. January 1 po ako na naginip, 2023. Tapos po nung mga ilang araw, kinakwento-kwento ko sa mga kapitbahay namin saka sa nanay ko at mga kapatid ko. Ayaw nilang maniwala, sabi ko po, mangyayari yan. Nangyari nga po. Doon nga po sa Turkey at Syria. Ang dami pong patay na napanaginipan ko. Sa panaginip ko po kasi, ang dami pong patay na kada guho po ng building ay marami pong namamatay. Kita ko talaga po. At ako po ay natabunan, pero lagi po akong nakakabangon. Tapos pagbangon ko, guho na naman ng building. Tapos po, ang sabi sa akin, yung lindol na yan, ay wala na pong tigil. Palakas pa po ng palakas yan. Kaya po, hindi po sa pananakot. Sana po ay huwag po kayo matakot. Unang-una po, magdasal po kayo. Lumapit kayo sa Diyos. Huwag po kayong titigil kakadasal. Dahil po ang panahon natin ngayon, nasa huling panahon na po tayo. Ako nga po dati mismo, hindi ako naniniwala sa Biblia. Hindi po ako naniniwala sa salita ng Diyos. Opo, ako po isang Katoliko. At ako po lumaki sa bundok, sa bukid. At ako po, yan, marami po mapagpatunay at sigurado may magkukomment dito taga sa amin. Yun po ang magpapatunay. Ako po walang alam sa Biblia, pero ako'y ginamit ng Diyos. Hindi ko alam kung bakit po ganito, nagkakatutulad po nakikita sa panaginip. Grabe po. Pinaparusahan na po na tayo ng Diyos dahil sa kalapastanganan natin sa Diyos. Dahil binabaliwala natin ng Diyos. Unang-una po, siya ang lumikha sa atin, pero iba sinasamba natin. Unang-unang sinasamba natin, pira. Pira po ang sinasamba natin. Pira. Ang mundo, kasamaan. Yung unang-una po ang ating inano dyan ay pira at kasamaan po. Kaya po tayo napapalayo sa Diyos. Kaya po ngayon, ginagamit ako ng Diyos para ipakita at makapagbabala sa inyo na ganyan ang mangyayari sa atin. Sana po, huwag kayong magalit. Kung halimbawa may mangyayari man po yan, na may ganyang sakunan mangyayari, yan po ay para po tayo ay matuto. Lumapit tayo sa Diyos. Dahil po, unang-una, siya lumikha po sa atin.
Dapat siya sambahin natin, hindi ang pera. Ang pera po kasi hindi po kayo ililigtas ang pera. Hindi po kayo ililigtas niyan. Kahit nga po walang alam sa Biblia. Talagang buhat na makita ko sa panaginip, natakot na po ako. Nagkaroon ako ng ano. Pero hindi ako pinapabayaan ng Diyos. At nung una po, talaga sobrang tigas ang ulo ko. Na halos hindi ko pinapansin ang mga binababala sa akin ng Diyos. Pero unti-unti ko pong tinatanggap ang aking misyon. Kaya sana po sa lahat-lahat po dyan, sa ating buong bansang Pilipinas, magdasal na po kayo. Lumapit na po kayo sa Diyos dahil nalalapit na po talaga ang pagdating ng Panginoong Hesus. Unang-una po, ako po mismo nakakita ng lahat ng mangyayari dito sa ating mundo. Yan po pinupus kong yan ay totoo po. Hindi po yan kahambugan, hindi po yan gawa-gawa, hindi po yan haka-haka, hindi po yan hula-hula. Yan po ay panaginip lamang po. Sa panaginip ko po siya nakikita at lahat po yun nangyayari. Ang marami ko pong napapanaginipan. Grabe na po. Ang Diyos po ay laging nakagabay sa atin para tayo ay magbago at magbalik sa Kanya. Dahil unang-una, siya talaga ang dapat natin sambahin. Hindi yung tayo ay nawawala sa pananampalataya sa Diyos. Dahil sa kalapas na natin sa Diyos tayo ay pinaparusahan. Opo. Sana naman po mabuksan ang inyong isipan, ang inyong puso. Huwag nyo na pong patigasin. Lumapit na po kayo sa Diyos dahil nalalapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Unang-una po, tagaroon sa amin pa lang. Halos salita ng tao ngayon, halos mga bawat tao ngayon na nakikinig ko, ang sinasabi mo nalalapit na ang katapusan ng mundo. Iba po yan. Isa pong pahiwatig po yan na ibig sabihin ang mundo natin ay nalalapit na. Para po yan isang politiko kung sino ang tatama ay siya nagiging bukang bibig. Kung sino ang mananalo ay siya magiging bukang bibig ng tao. Di ba po? Ay parang ganyan po naisip ko nung una po. Naisip ko, sabi ko, grabe, ba't yan ay nagiging bukang bibig ng tao na nasa huling panahon na nalalapit na talaga ang pag-uupo. Is lagi mo salita ng tao ngayon. Kaya po, napapansin ko po, siguradong talagang ito nang nasabi sa Biblia na nasa huling panahon na talaga tayo. Kaya ako po, ang ginamit ng Diyos para magbabala sa inyo na sana po magbalik loob na po kayo sa Diyos. Maawa po kayo sa pamilya nyo. Maawa po kayo sa inyong kaluluwa. Unang-una po, tigilan nyo na po ang kalasuan. Ako unang-una po, hindi naman talaga ito ang gusto ko sa buhay Ang gusto ko po sa buhay, talagang pangarap po talaga, nung una pa lang, ay singer po ako. Maging singer. Yan po ang pangarap ko, maging singer po. Pero, naisip ko rin naman, nasikat ako. Pero yung pagiging sikat ko, yun ang magdadala sa akin sa impyerno. Sa paglayo sa Diyos. Ako naman po, hindi ako pala simba. Kahit sa amin hindi ako pala simba. Kasi nga pangarap ko maging singer talaga, sumikat. Pero ginamit po ko ng Diyos. Ako pa po yung ginamit. Kaya po ako nagagalit minsan nun. Sabi ko, grabe naman, ako pang ginamit. Pero wala pong magawa. Kada iwas ko po, ako po yung nagkakasakit. Kada iwas ko po, kahit saan ako pumunta, at hindi ko po sinusunod ang utos ng Diyos, ako po yung nagkakasakit. Opo, lalo na ngayon. Kasi dahil nga sa pagsusuway ko sa Kanya, lagi po nagkakasakit. Sana po maunawaan niyo ako dahil sa tagal ko hindi po nagpapakita sa social media. Lalo po yung mga nakakilala po sa akin dyan. Siguro yung napapanood po niyo ako sa TikTok. Pasensya na po kayo. Talagang hindi ko po matiis na hindi magpupos ng ganito dahil sa nakikita ko sa nangyayari po sa ngayon. Ay napakadelikado na po ng mundo natin. Napakadelikado na po. Dahil nung pinakita po sa akin ng Panginoong Diyos at may naglapit po sa akin na isang lalaki, binigyan po ako ng orasan na mangaral daw sa mga tao. Ano yung ibig sabihin nun? Bibigyan ng orasan ng mga tao para mangaral, para ako mangaral sa mga tao. Grabe, ibig sabihin kukunti lang ang oras, kukunti lang panahon ng tao. Tapos po yun, nung panaginip po sa akin na sabi po sa akin, oras na para ako mangaral. Naglapit po sa akin isang babae at isang lalaki. Sabi ko, bakit po ako mangaral? Ay nakikinig naman po ng salita ng Diyos.
At di yun po, tinanggihan ko po siya. Tapos po, kinabukasan nga po, lumindo nga po sa Myanmar po at saka Thailand. Sabi ko, kaya po, nag-iyak po ako noon. Sabi ko, patawarin po kami mga kasalanan dahil po ako hindi sumunod sa inyo. Ngayon po, talagang hindi ko na rin pumatay sa aking sarili, hindi ko na rin po matanggap na grabe. Sama na po na talaga ng mundo. Sobrang sama na po talaga. Kaya habang hindi pa po huli ang lahat, magsibalik na po kayo. Magsibalik na po kayo sa Panginoong Hesus. Tanging si Jesus lang po ang daan. Dahil po siya mismo ang nagliligtas sa akin sa panaginip. Napakarami pa po ng aking pwedeng sabihin. Marami pa po panaginip ang aking nakikita. Grabe po po. Ako talaga. Ako po mismo ang saksi. Ang natunay si Jesus, natotoo si Jesus. Nasa nagsasabi niya na wala si Jesus ay hindi totoo. Dahil si Jesus ay hindi Diyos. Totoo po si Jesus. Ilang beses niya po nililigtas lagi sa panaginip. Maging sa panaginip, tandang-tanda ko talaga. Lagi ko siya nakikita. Nililigtas niya ako sa anong kapahamakan. Dahil nalalapit na ang ating katapusan ng lalo sa buong salibutan po, katapusan ng salibutan. Sana po wag po kayong matakot. Wag po kayong unahan ng takot. Unang-una po, kumapit lang po tayo sa Diyos. Yan po ang ating pinangunang sandata. Kaya ngayon po, sana po maunawaan niyo po ako. Nagpakita po sa inyo ngayon. Talagang hindi ko na po ikakahiya. Hindi ko na po ikakahiya. Kung ikakabuti naman ang lahat, hindi ko po ikinakahiya yan. Dahil tanggap ko naman ako sa husgahan ng tao. Nasalot. Baka sabihin salot. Patawarin ako ng Panginoon Diyos. Dahil tigil ginagawa ko, hindi para sa akin, para sa ating lahat. Naway maligtas po tayong lahat. Dahil nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. At sana po, gabayan kayo ng Diyos. At kayong lahat ay naway po magbalik loob na po sa Panginoon. At yun lang po, maraming salamat. Amen.